Magandang umaga muli. Nandito tayo ngayon sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng mga iba't ibang characters sa Bible na kung saan ay maaari natin mapagpulutan ng aral. Ako muli ay si Benji Eugenio, bumabati mula dito sa Saka World Expo 2025. At binabati ko ang lahat ng mga massage therapists lamang sa Pilipinas, maging dito sa bansang Japan, at maging sa buong sa lahat ng sulok ng daigdig. At sa araw na ito, tunghayan muna natin yung ating nakalipas na pag-aaral na kung saan ay binasa natin patungkol doon sa buhay ni Abraham na matagpuan natin sa Genesis chapter 15 verse 6. Ang sabi po din, he believed in the Lord and he credited it to him as righteousness. Ngayon, dito na makikita sa buhay ni Abraham na kung saan ay itinuring siya na father of faith. Ibig sabihin nun, siya ay nagtiwala doon sa mga pangako ng Panginoon. Tila napakahirap, nagpatuloy po siyang sumampalataya. Subalit dumating po yung punto na kung saan ay nag-impatient din po siya in spite of the promises given by God. Alinsunod doon sa pangako ng Panginoon na magkakaroon siya ng sandamakmak na mga descendants. Subalit, yun nga po, dahil sa kanyang pagiging mainipin, he put everything into his hands, na kung saan ay yun ang dahilan kung bakit ay nakasipin niya yung kanyang alipin na si Hagar, at na kung saan nagkaroon ng bunga ng anak. At hindi naman yun ang original plan ng ating Panginoon. Subalit dito natin makikita na ang ating Panginoon ay napakabuti, kahit na in spite na nagkamali si Abraham, ay hinayaan pa rin ng Panginoon pagpapalain si Abraham in spite of his mistakes. Sa susunod naman, sa araw na ito, ang ating titingnan ngayon ay ang buhay patungkol kay Moses. Ano naman yung makikita natin kay Moses? Si Moses ay isa sa mga lipi mula sa hanay ni Abraham na kung saan ay sila'y napadpad doon sa Ehipto, at dahilan po dumating yung panahon na kung saan dahil sa dumadami po yung kanilang mga hanay, minabuti ng Pharaoh na i-control yung kanilang yung population growth. Kaya nga ninyo malaala din po, di po ba pinanganak si Moses, dinala po siya doon sa tabi po ng ilog na kung saan ay iniwanan po siya, sapagkat yung nga po, no, kapag may makita pong sanggol na mula sa hanay po ng mga Israelita ay pagpapatayin po sila. Kaya iniwanan po doon ng kanyang ina doon sa tabi ng ilog, at nakita po ng isa sa mga anak po ni Pharaoh at kinupkup po, no? Ibig sabihin po noon, bilang isang Hudyo, siya ay pinalaki doon sa palasyo po ng mga taga-Ehipto, at iba na po, nagkaroon po siya ng kakaibang mga pagsasanay, mga pagtuturo. Ibig sabihin po noon, nasa level na po siya ng mga ruling powers, ika nga. Subalit makikita po natin dito na siya din po ang kinasangkapan ng Panginoon upang mapalaya yung kanyang lipi mula doon sa kamay po ng mga Egyptians. Dahil lang po doon, kahit na po siya po ay kinakasangkapan ng Panginoon to a point na talagang nagkakaroon na siya face-to-face na encounter sa Panginoon, ay makikita din po natin po siya ay meron din po siyang kahinaan. Ano po yung kanyang kahinaan? Yung kanya pong paging mainipin. Yung maalala po ninyo yung kwento na kung saan ay pinag-utos ng Panginoon na kung saan ay ang mga Israelita po ay humihingi po ng tubig, no? Bato na yan, at lalabas po yung tubig na kung saan ay siya pong iinumin ng iyo pong mga kababayan, subalit sa kanya pong inis, no? Dahil hindi niya na po makayanan po yung kakulitan po ng mga kababayan po niya, pinalo po niya ng 2 beses yung bato na kung saan ay sinabi ng Panginoon maaaring pagdaluyan po ng tubig, at yan po ang dahilan na kung saan ay hindi po siya pinayagan ng Panginoon na makapasok po doon sa lupang pangako. Ano po yung lesson na makukuha po natin dito? Ang lesson na makukuha po natin dito, na kahit na anong lapit po na isang leader sa Panginoon, kahit na ang lapit po natin sa Panginoon, minsan po may mga pagkakataon dahil po sa kahinaan ng ating kaisipan, sa kahinaan natin bilang mga tao, ay nagkakaroon tayo ng mga bagay na nagagawa na hindi po naging kaaya-aya sa ating Panginoon. Subalit, ang isang mapapansin po natin po dito na ang Panginoon ay maaaring magdisiplina sa atin, pero higit sa lahat, ang Panginoon natin ay gagabayan niya tayo upang tayo manumbalik sa kanyang presensya at magpatuloy tayo doon sa kanyang lakarin, at matupad po natin anuman ang planuhin, anuman ang layunin ng ating Panginoon para sa ating mga buhay. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa inyong palaala sa amin na tunay nga po, Panginoon, amang banal, habang kami po ay lumalakad ayon po sa iyong kalooban. May mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay natitisod. May mga panahon, Panginoon, na kami po ay nagkakamali at nagkakasala, O God. Lord, salamat po sapagkat kayo ang Diyos na mapagpatawad, na kahit na po ano po mga pagkukulang namin, Panginoon, ikaw ay nalanatiling tapat sa amin, O God, at handang magpatawad
at gabayan kami upang sa gayon, Panginoon, kami po ay makaahon doon po sa aming pagkalugmok. Maraming salamat, O God. Lord, ang araw na ito ay araw po ng halalan sa bansang Pilipinas. Siniling po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na kumilos, O God. Lord, hayaan mo na mahirang ang mga leader na may takot sa inyo. Ang mga leader na hindi po natatakot na gawin po ano ang nararapat at ano yung tama, Panginoon, para sa ikabubuti ng aming bansa. Maraming salamat, O God. Ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.